Yung West Philippine Sea po natin ay nanganganib po, lumalala po yung sitwasyon. Hindi po paganda, no? Talagang papunta po sa wars. Ito ang Wow Trending. Naging viral kamakailan lang ang pagharap ng mga mangingisda sa mga congressman para humingi ng tulong sa gobyerno para sana ay maibalik na sa dati sa panahon ni Tatay Digong na malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o mas kilala sa tawag na West Philippine Sea. Ito harap-harapan na sinabi ng isang mangingisda na hindi namin kailangan ang ayudang 10,000 o 5,000 pesos galing kay Tambaluslos. Lilipas lang yan. Ang gusto namin ay makakapangisda kami sa West Philippine Sea tulad ng dati na hindi kami pinapakialaman o pinapaalis ng mga Chinese. Kahapon, naging usap-usapan na naman sa hearing sa Kamara at isinisi kay former President Rodrigo Roa Duterte ang 4.76 billion fund ng COVID. Kung mapapansin nyo na hindi lang isa ang nakasalang sa House of Representatives na iniimbestigahan na issue para idiin o isisi kay former President Rodrigo Roa Duterte, merong AGK, issue ni Duque at gentleman's agreement. Kahit pa na sinabi na ng China na walang nangyaring gentleman's agreement noon sa panahon ni Tatay Digong, sa mga bagong pahayag ngayon ni Marcos Jr. sa issue ng WPS, tila ba parang mas lalo nitong ginagalit ang China? Hindi din. Nagustuhan ng ilan sa ating mga kababayan ang pahayag ni BBM noong May 31 na ayon pa niya, killing a Filipino in WPS an act of war. Matapos sumadsad ang peso kontra dolyar, hindi na tayo nakaalpas sa problema natin sa China. Unti-unti nang nag-cancel ng mga Pilipino export tulad ng saging, pinya, durian at iba pa. Yung pagbabawal ng pangingisda sa South China Sea ng mga taga Zambales, Pangasinan, Ilocos at iba pa. Yung panganib na maaaring pauuwiin ang halos nasa 500,000 OFW sa Hong Kong, Macau at sa China. Hindi pa kasama dito ang mga OFW sa Taiwan. At ito nga, mukhang nagkakaproblema na naman tayo sa Russia dahil sa pagkampi ni BBM kay Zelensky at sa Ukraine. Kung matandaan natin na 2 years nang walang tigil ang digmaan sa Ukraine kontra Russia, kaya sa lumalala na sitwasyon ngayon ng China at sa Pilipinas, sige Mr. President, payag na kami na magkakagyera sa Pilipinas kontra China, pero sa isang kondisyon, walang kahit na isang congressman, senador, pati pamilya mo na aalis sa Pilipinas. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sari-sari. Ang dami pong problema. Ang dami pong problema ng Pilipinas, no. Nariyan po yung pagbaba ng piso. Nariyan po yung nagwi-withdraw yung mga ating foreign investors. Bagsak yung stock market. Patuloy na mataas yung presyo ng bilihin. Yung West Philippine Sea po natin ay nanganganib po, lumalala po yung sitwasyon. Hindi po paganda, no? Talagang papunta po sa wars yung sitwasyon sa West Philippine Sea. Hindi po gumaganda yung relasyon natin with China. Pero tanong nyo po kung saan busy yung mga Kongreso, lalo na po sa Kongreso, mga kaalyado. Ganon din po mismong mga vlogger ni PRRD, ni PBBM. Very busy po silang lahat sa pag-atake sa mga Duterte. Grabe, no? Ngayon lang po ako nakakita ng parang gusto nilang sabihin na wala kaming pakialam sa gobyerno. Wala kaming pakialam sa paglutas ng mga suliranin sa Pilipinas. Ang pakialam namin, masira dapat yung mga Duterte at all cost. Ganun po katindi. Iba pa pala yung yung sinisigaw ni Harry Roque ngayon na pag yung ayon kay Harry Roque, illegal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth mula po sa PhilHealth papunta sa gobyerno. No? Ang dami po talaga. As in, napakarami. Iba pa po yung rotational brownout, iba pa po yung mga problema sa NAIA. Kung kay Pangulong Duterte po, pag
nung panahon ni Pangulong Duterte, nagbibilang po tayo ng mga achievement, nagbibilang po tayo ng mga tinatrabaho sa panahon ni Pangulong Duterte. Dito po problema ang binibilang natin. Problemas NAIA, problema yung kuryente, problema natin yung tubig, problema natin yung lumalabas yung mga na taga-US. Di ba? Ayun, yung Amazon naman, naroon naman sa Thailand nagpunta. Matapos yung Microsoft, matapos yung Google, ay sa kapitbahay natin sa Malaysia napunta. Ngayon naman po yung Amazon, naroon naman po sa Thailand. Ganyan po, kagaling mangumbinsi itong gobyernong to. No? Tapos ngayon, ang inaatupag po nila, paninira sa Duterte. Ilan po ang nakasalang ngayon? Akala ko 2 lang eh. Sa Kongreso, AJK, Gentleman's Agreement, pati pala yung kay Duque. Yung paggastos nung panahon ng pandemya. Pandemya, nakaraos na tayo't lahat sa pandemya. Sinalang na yan ng 7 buwan ni Gordon. Yung mga pondo ng pandemya, hindi pa rin sila tapos. Sisiraan na naman ngayon si Duterte. Pati po itong magkapatid na si Baste at saka to si Sara Duterte. Grabe. Grabe tong gobyerno na to. Isa-isay na po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Unahin na po natin tong ano. Ito pong grabe. Ito po si Justin Manila. Isa po to sa mga ano nila sa mga yung nagdadala po ng mga intelektual na kampanya. O sa madaling salita, ito po ang pa-intelektual na bumabanat sa mga Duterte. Ayon po rito kay Justin Manila, Mayor Baste Duterte and Drugs in Davao City, no? Sabi ni ang kanyang sinasabi, war on drugs of former President Duterte failed miserably. No? Yun yung at ang patunay niyan, yung nangyayari ngayon sa Davao. Okay, grabe raw, no? Failed na nga miserably, tapos ngayon nakikita pa natin na mismong sa Davao may problema pa rin. Alam niyo po kung bakit nila inatake si Mayor Baste Duterte? Gusto niyang ituloy yung war on drugs eh. 'Di ba? Bakit po kaya gustong pigilan yung war on drugs kahit sa Davao lang? Kasi wala ho halos, mga kapatid, halos wala po tayo ngayong drug campaign. Sabi nga, hindi na nga natin alam, iba-iba na eh. Yung nahuling driver lang yung may dala ng maraming droga. Pero syempre, binago na nila para may silbi po, no? Sinabi na nila na ito ay galing sa pagmamanman. Wala po tayong problema diyan. Basta tayo ay nakakahuli. Basta meron pa rin kampanya sa droga. Pero ang tahimik na po eh. Kailan pa po natin nabalitaan yun? Ngayon, eto po, natutwist po nitong mga tao na to, no? Bakit po baliktad? Kung sino po yung nagtatrabaho laban sa droga, parang natutwist pa na minamali. Halimbawa po, sinisisi ng mga to yung drug testing, random drug testing ni Baste Duterte. Ito po, ito yung nasa ano nito eh, no? Ilan ba yung tinanggal? 37 in Davao City, PSSO dismissed for illegal drug use. Natalakay na natin to pero dudugtong ko lang, no? Dalawa tong inaatake nila eh. Tapos yung ito namang isa, 14.4 million
shabu sis at Davao checkpoint. Alam niyo po, kung sa ibang lugar na sis yun shabu, may spot promotion, may mga congratulatory remarks, meron pang press conference yan, di ba? Magpe-press con sila, oh congratulations, nakakuha kayo ng shabu. Pero pag sa Davao po, iba po atake nila eh. Sa checkpoint sa Davao, nasa bat yung 14.4 million. Ang sasabihin nila, may droga pala sa Davao. Kala ko ba, nariyan yung mga nagkukondak ng war on drugs, bakit may droga pa rin? Akala mo pag sa ibang lugar, congratulations yung maririnig mo pag nakahuli nang nakasabat ng yung mga nagche-checkpoint. Uy, may nahuli kami. Congratulations, pupunta pa presidente. Magpapapicture pa si Abalos. Pero pag sa Davao pala nahuli, may droga sa Davao. Grabe, akala ko ba ito ang Davao, ang kuta ng mga ayaw sa droga? Bakit may droga? Putang. Sinabi bang wala nang nagtatangkang pumasok na droga sa Davao? Gusto nga nila sa Davao dahil scarcity. Mahal ang droga ron, kaya gusto nila magpasok doon. Hindi ko maintindihan talaga eh. Sa ibang lugar, walang nahuhuli, walang drug operation, pero goods yun, good. Pag hindi ka nag-operate, pag wala kang nahuhuli, wala kang nahuhuling pusher, addict, good ka sa gobyerno. Pero pag nakahuli kayo sa Davao, putya, laking issue. Bakit may droga pa rin sa Davao? Ito pa isa. Nag-random drug testing sa mga tauhan ng City Hall. Masama po bang mag-random drug testing na ngayon? Masama na po bang mag-random drug testing? Nakakita po, 37 ang drug user. Ano ginawa ng mayor? Dinismiss. Masama po ba yung ginawa ng mayor? Ang sasabihin, bakit mayroong drug user sa Davao? Diyos ko, laking issue. Meron pa rin sa Davao na drug user. Bigo. Tanong ko, ilang LGU pa yung nagko-conduct ng random drug testing? Davao City na lang. Minasama nyo pa. Hindi po ba mabuti yun na yung nakita mong user, tinanggal mo sa trabaho? Kung tatanggalin sa trabaho yung mga drug user, masama? Ng tinapay, oo. Hindi ko po alam. Basta makatira lang sa Duterte. Titirahin. Ito pa isa. Ang ginagawa ni Baste Duterte, mabuti sa mamamayan. Sana lahat ng LGU, di ba? Kung yan po, no? Sa totoo lang po, kung yan po ginagawa ng mga LGU yan, sa mga pulis, sa mga lahat, sa mga tao sa City Hall, nagra-random drug testing at mahuhuli tatanggalin sa serbisyo. Di po ba ang ganda po niyan sana? Bakit nyo minamasama? Bakit negative ang dating sa inyo? Yan ang hindi ko maunawaan sa gobyernong ito eh. Napakahirap pong arukin. Okay, punta po tayo. Ang point ko lang dito, lahat ng may pansisira sila sa mga Duterte, gagawin po nila. Ito po, si Barry Gutierrez. Hindi, nakikitang mali dyan eh. Nag-random drug testing kayo, nanghuli kayo sa checkpoint. Masama? Puta, mabuti. Hayaan na lang. Pasok kayo lahat. Wala nang rito. Ito po isa. Si Barry Gutierrez.
Ito po ang sinabi, media release ng Office of the Vice President. OVP conducts simultaneous tree planting. As part of the Pagbabago, a Million Trees campaign program of the Office of the Vice President, the OVP conducted the simultaneous tree planting activity in Pateros, Metro Manila last June 1. So last June 1, nag-release sila ng nag-tree planting daw. Di normal lang 'yun, di ba? Nag-tree planting lang. Magandang gawain ng Office of the Vice President. Masama po ba mag-tree planting? Hindi, no? 1 million pala gusto nilang itanim sa buong Pilipinas, malamang 'yan. Okay 'yan. Walang ano 'yan, wala parang regular na trabaho ng isang ahensya. Pero minamasama ni Barry Gutierrez eh. Ang sabi ni Barry Gutierrez, walang imik sa issue ng West Philippine Sea o sa Pogo. Pero may tree planting naman pala. Parang hindi 1.8 billion ang budget ni Madam A. Ikaw PI ka, Barry Gutierrez. Hindi PI na... Barry Gutierrez, kailan mali ang tree planting? Alam mo yun, Barry Gutierrez, wala kang maatake kahit na ano na lang, nag-tree planting. Nagtitree planting ka pero wala kang nasasabi sa West Philippine Sea. Nagtitree planting ka pero wala kang masabi sa Pogo. Alam mo yung PI, Barry Gutierrez, pinaka-inutil ka. Yang Vice President, maraming trabaho yan. DepEd Secretary, nagtitree planting pa yung Office of the Vice President. Meron satellite offices yung Office of the Vice President sa buong bansa. Ikaw, pinaka-inutil ka. Wala kang silbi. Ang gusto nyo kasi, mga dilawan kasi, no? Ang gusto nila, dakdak ng dakdak. Oy, dumakdak ka. Ba't hindi ka dumadakdak? Wala kang dakdak ka naman. Dumakdak ka. Kayo nga, dakdak ng dakdak eh. May silbi ba yung dakdak nyo sa West Philippines? Atin ito! Sige inyo, pukin lang, iuwi mo sa inyo. Wala kang silbi, Barry Gutierrez. Maka-atake lang kayo, paulit-ulit. Wala nang katapusan. Bakit hindi ka nagsasalita? Simple lang. Kaya hindi nagsasalita si BP Sara. Talagang ganun talaga yung mga taong magagaling na pinuno. Sa dami ng dapat niyang trabahuin sa DepEd, bakit wala kang mapuna sa kanya sa DepEd, sa ginagawa niya? Ang problema sa mga tao na to, nagtatrabaho na maayos si BP Sara, hindi umaangal yung mga teacher. Napunan nyo ba? 2 taon na walang nagraraling teacher. Kahit yung ACT teachers ni Franz Castro hindi nagrarally. Walang ganong mapuna. Very effective bilang DepEd Secretary. Walang masabi sa DepEd. May nasasabi pa rin. Yung mga gusto ni Barry Gutierrez na gawin niya na hindi ginagawa ni Sara Duterte. Gusto kasi ni Barry Gutierrez marinig na dumakdak si Sara Duterte sa hindi naman niya trabaho. Yun lang babanatan nyo si BP Sara dahil hindi dumadakdak sa... Simple lang yan. Hindi kasi siya dakdakerong tulad mo. Dakdak ka lang kasi ng dakdak eh. Nakakaasar kasi. Ang dami nating problema. Ang pinoproblema nilang lahat, Duterte lang. Ano solusyon nyo? Sige, mahilig ka magdakdak. Ano solusyon ng madilawan sa West Philippine Sea? Dumakdak lang?